Amen. Piliin ng Diyos. Walang pangamunan ng Panginoon. Amen. Alam ko po, magkasalit na po kayo. Maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, paulit tayo. Siyempre, kailangan po tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you. We give you glory, Lord. Tinatanghal namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang mapuri, Panginoon, ang iyong pangalan at siyang mahayag, Panginoon, sa iyo. O Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa hindi nagbubukas na iyong pagmamahal, Panginoon. Thank you, Lord God. And now, we are here, Lord God, to offer our lives, Lord God. To offer our hearts, Lord, unto you, Lord. At sa kapahayaran ng salita sa Bibliko, ikaw, Panginoon, ang isang mga. Let your revelation, Panginoon, ang aming makakandang, Panginoon, sa Bibliko. Maraming salamat sa tunay ng dakila, tunay ng tapat, dahil mga Diyos kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Are you ready to praise God? Amen. Amen. Open the
Lord, with all my heart, I worship you.
say to the Lord, you know me, come to the Lord. I give you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. Yes, Lord God. Lord, ito po kami mga anak mo. We're giving our hearts unto you. We surrender it all unto you, Lord. Lord, Lord, we praise, Lord God. Lord, we worship, Lord God. Hallelujah. Ikaw ay kabanban mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for the peace. Thank you, Lord, for the blessings, Lord God. Thank you, Lord, for being victorious Christian, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan, Panginoon. We thank you, Lord, for this night, for your presence, Lord God. Because we know that you are here, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo po, lahat ang papuli, Lord God, at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, malas ko lang ang at ang ating gagamitin po ng Panginoon bilang mouthpiece po niya. Amen. Piliin ng Diyos. Wala pa ang muna ng Panginoon. Amen. Alam ko po, magkasalit na po kayo. Maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, paulit tayo. Siyempre, kailangan po tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you. We give you glory, Lord. Tinatanghal namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang mapuri, Panginoon, ang iyong pangalan at siyang mahayag, Panginoon, sa iyo. O Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa hindi nagbubukas na iyong pagmamahal, Panginoon. Thank you, Lord God. And now, we are here, Lord God, to offer our lives, Lord God. To offer our hearts, Lord, unto you, Lord. At sa kapahayaran ng inserta sa bibig ko, ikaw, Panginoon, ang siyang magagawin. Let your revelation, Panginoon, ang aming matanggap, Panginoon, sa bibig ko. Maraming salamat sa inyo ng dakila. Tunay ang tapat. Dahil mga Diyos, kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Are you ready to praise God? Amen. Amen.
Yes, Lord, you are holy. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Our desire, Lord, is to worship you, Lord. This is our desire to worship you, Lord, in our lives. We give you praise, Lord.
Yes, Lord God. Lord, nakita po kami mga anak mo. We're giving our hearts unto you. We surrender it all unto you, Lord. Lord, Lord, we praise, Lord God. Lord, we worship, Lord God. Hallelujah. Ikaw ay kabanban mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for the peace. Thank you, Lord, for the blessings, Lord God. Thank you, Lord, for being victorious Christian, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan, Panginoon. We thank you, Lord, for this night, for your presence, Lord God. Because we know that you are here, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo po, anak, ang papuli, Lord God, at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mula sa taas ko lang nakapapano. At ang ating gagamitin po ng Panginoon bilang mouthpiece po niya ang aking kapatid. Sister Gravity. Ayan po, wanted to greet you na to everyone, the Lord, I hope everyone doing well today. Such a blessing to be with you as today, and let's read the main scripture today before we pray. So, ayan. Okay ba ko na? Share mo yung live natin. Para, ayan. Okay po. Sabay-sabay po natin na sakin ng good words ni Lord. So, 1, 2, 3, go. So, 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other up. Amen? Amen. So, please bow our heads. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word as we listen today. Open our hearts and minds to receive your message. Teach us how love, to encourage and care for one another. Bless us how love us coming on. May your Holy Spirit guide us, Lord God. Help us apply your truth in our daily lives coming on po. And I pray for online viewers coming on po. May your touch their hearts coming on po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, opo, thank you so much. So, before I start, I wanted to share to you my nabi, everyone. So, please show them to Ate Bless na my topic is actually yung nurturing, yung nurturing one another with God's love. Wala po ba siya? Hindi ko siya nalagay. Ayan. Ang ganda, very my style talaga yan. Pinili ko yan. So, yun na, I wanted to share na bakit yan yung pinili ko and bakit yan yung binigay sa akin ni Lord today. Because nurture, from the word nurture, yan po kasi yung team natin for this month of June. Di ba po, Pastor? Yan po. I wanted to share you guys na ibig sabihin ng nurture na word ko, which is to help someone grow through love and care. Yan po ibig sabihin ng nurture, to help someone to grow using by love and care. So, ayun, I have a little short introduction to you po na many people around us, we had caring burdens. Ito naman, nakakaiyak. Simula, burdens na agad. Yun po. Sa atin ito, when is a nurture na someone, parang naiiyak ang person. Ito, parang mali. Gusto ko lang sabihin na through
preaching to papaalala sa inyo na yan yung birthday at usap lagi sa inyo. So, let's start with the first point, which is nurture through love. Yan. Sa next na lang yung natin best. Basta ang first topic natin is nurture through love. Sabi sa scripture, 1 Corinthians 13:4. Ay, napakaganda na ito. Talagang sikat na sikat to. Love is patient. Love is kind. Naku po kayo kabaho dito, Kuya Michael. Nakakakaba dito. Sabi nga ni Pastor, last preaching, nakikinig ako, meron ako nabunod. Love is foundation. Amen. So, you know that love is foundation. There's have a people to grow and grow. Parang hindi picture na dito, no? Dapat casual lang pala. Casual lang. Parang casual lang. Pero totoo yun. May mga tao talagang nag-grow through environment na may love, patience, and kindness. Saan ba nahanap yan? Hello, ako talaga personally, talagang testimony ko ito dito sa church na to. Naiiyak talaga hindi ko pastor gagawin. Naiiyak naman. Ang haba pa ng topic na to. Parang ano yung 20 page ko to. Okay lang ba? Nas-list naman. And then, pero pinagtuon ako to kasi first time ko to. Tignan nyo yung ano ko. Sobrang gulo. Ako nakaka-inspire ito. Talagang ipapapray ko to. Ayan nga, sabi nga ni Pastor, love is foundation. So, people grow best in an environment of love, patience, and kindness. Everyone. So, always choose to be a patient, lovable to others, and kindness to through words, to actions, to your best. Ayun. Kaya gaya ka rin nagpapalas ka rin na. Masyado ka din. Ayan. Pero pinaganda ako, ulan siya. Lumagalaw. Pero, eto nga, gusto ko i-share sa inyo, yung nurture through love, meron tayong dalawang klase kasi yan. Sa tinatawag natin na life in this earth, yung hindi pa natin nakikilala sa Lord, di ba? May sinasabi silang the benefit of love. Ano daw yung the benefit of love? Nandiyan yung excited ka, motivated ka, parang when you're eating, parang kaya mo kainin lahat ng iyahan sa sobrang saya mo. Parang hindi ka na nabubusog sa sobrang saya mo. Ano? Tapos, doing the household chores or gawa ng bahay, di ba parang sige kami, hugasin ang kami bahay, at least kami. Pero masaya. Yun po yung benefit of love ng outside world. Pero kapag we really know what love it means, that comes from God. Grabe lang masaya niya. Talagang sa iiyak na lang pag-usapang God na naman ito. Ano? Pero, alam niyo po, ito na. Nung naramdaman ko na yung love ni Lord, grabe, pasto na naiiyak na. Grabe yung potential ko. Talagang mapapalabas yung potential ng tao. Oo, totoo yan. Kung halimbawa na lang sa work, na parang dati, kapag linggo, happy moment, tapos bago pag-malumulog lumis na naman yung oras, papasok na naman bukas. Pero ngayon, hindi na. Ano na siya? Parang, thank you Jesus, my Lord, thank you, lumis na naman, bayad na naman ang isang araw. Yung mga ganun, kasi dati yung pagod ka na lang, pag mag-work lumis na naman, makapagod na naman, kakaharapin mo na naman ang mundo. Pero ngayon talaga, bakit hindi kumangga? Sige, I'm bringing the God's presence today. Parang ganyan, di ba po? Amen. Tapos, when you know what love is means, that pero galing talaga siya kay God. Doon mo natutunan mahalin yung sarili mo. Grabe, totoo yan. Totoo. Kapag pa rin yung mga napapanood mo ng testimony online, na may peace ka, bigla ka, talagang parang biglang love yourself, matuto kang mag-gym na. Sa-gym, paturuan na kami kasi ang mahal na ng coach daan sa labas. Marami naman pala tayo dito, bakit naghahanap pa dyan?
naman na galing kay Jesus. Okay lang, sige, I love you. Sabi nga ni Pastor Vidal, ano yan, kailangan ko ng charity yan. Pero hindi umamin. Yun nga yun. Basta love your enemy. Kahit anong mangyayari, kahit gano'n siya sama. Show the Christ of love, di ba? Kasi, ano ba naman ako, di ba? Si Jesus, ngayon yung nakala ko sa kasalanan ako. Grabe, kung pinala ko yung Jesus sa iyak. Pastor, medyo practice mo lang ulit sa susunod na bago sumama. Kunting naiiyak dito eh. So, yun po yung yun po yung how it works, the nurture of love. Yun lang. Na kapag natutunan natin yung pagmamahal, sure din natin sa iba. Huwag lang sa atin. Huwag lang yung ramdam natin yung love, di ba? Sa atin lang. Okay na tayo. Huwag ganyan. Kasi actually, kapag tinanggap mo si Jesus sa life mo talaga, yung walang mo, ano na yan, natutusan mo kabasa sa bibig mo, pati sa action mo, na, ano ba pagkakapagpusin si Jesus? Naiiyak talaga kasi Christian talaga. So, nabalik naman po akong tao, pero yung in-enhance ka pa sa kabutihan, grabe talaga. So, yun lang naman, gusto ko i-share dyan sa nurture through love na when we show God's love, we help others feel valued and accepted. Diba? Medyo mabilis ba? Medyo hindi na ako maintindihan dito. Nauuna ang emotion. So, guys, I wanted to share to you the key message na galing sa nurture through love, which is be patient. Talagang patient. Even your family. Talagang sa family number 1, yung family, sobrang comfortable sa atin, di ba? Talagang, halimbawa sa mga mama, sarili-sarili na hindi tumitila sila sa bahay ng ganyan. Pero hindi natin na-achieve yung ano nila, yung pagod ba? Parang kasi, may work tayo, tapos pag uwi natin, dadaan nila natin sa kanila, mag-invest na lang. Dapat hindi ganun. Sa mga sa mga simpleng, thank you for today, thank you for, yung diba? Kasi, grabe yun. Malaking bagay yung ganung word na, yung mama mo, na, ganun, anak pa na, maging grateful kayo. Kasi, life is short. At naiyak na ay gusto ko, hindi nakakalaman ako mag-ganyan. Sige, lumalabas ang potential ko. Gusto ko yung mag-iyak. Kaya hindi na ako makapagsalita. Totoo kasi, I love Lola, I love Mama. Yung mga natatanda ko sa akin. So, right now, nalating din. Pero mga pretty Lola ko kayo, yung mga nanonood, yung mga pretty lang ko. Yan, sobrang mahalaman ko po talaga ng mga ganyang tiran. Kasi din ako lumaki, talagang, sanggol pa lang ako, talagang Lola rin ang salaki sa akin. Kasi bata pa ako, wala na yung kasama ng buhay dito, alas 12 na tayo mag-uwi. Ayan. So, ayun na, be patient, always show kindness everyone. To friends, co-workers, syempre sa family palagi. Then especially, treat others the way Christ treat us. Grabe, di ba? Sobrang buti ng Panginoon. Talagang wala kang masasabi sa pagbuti yan. So, ano tayo? Bakit? Diba? Parang ano ba naman yung pag-show ng kabutihan, sobrang hirap po ba naman. Tandaan natin, sinip tayo ng Lord. Wala tayo ng kapalan. So, kung ano kaya sa tayo magkalaan o ilalim sa Panginoon. Ayan. Amen. So, ayan, number 1 para lang ang luma. Pero let's go to the number 2. Nurture through words. So, if we have love, nurture through love, we have nurture through words. So, if may love kayo, guys, dagdagan nyo na rin yung salita. Oo, huwag lang parang hangin na, hindi na yan. Huwag ganyan. Mag-ano din, through words din. Sabi nga sa Proverbs 16:24. Gracious words are honeycomb,
yung power of words mo, you can build up someone. Yung confidence, how you motivate them, di ba? How you release their activeness, happiness, joyfulness, grabe po yan. Talagang, parang pag sinabi yan, today, parang si David kasi, ano yan eh, talagang anywhere, anytime, talagang nagkakalit sa atin ang ano yan eh. Kaya minsan, pag sinabi ko siya, ang movie mo naman, Dave. Uwi ka na lang. So, yun nga po, sabi niya sa Never Two Words, di ba? Our words have power. So, they can either build people up or tear them down. So, be careful everyone sa choice of words. Sa lahat ng sinasabi niyo. Amen. Even compliment way, pero dapat talaga, ang compliment way, minsan nakakaano yan na, hindi natin alam na so, huwag ganun. Laging dapat, ano lang, choose your words, alternative words, use always alternative words na in a good way, diba? Huwag, taba mo huwag ganyan, sabi mo, uy, ano mo, parang yung pera siguro, na yung pagkain, huwag ganyan, masakit kasi tapos, ayan, sabi pa dito, a simple word encouragement can strengthen someone who is struggling. Grabe, totoo yan, di ba? Sa mga sa mga partner nyo, sa mga parents mo, or sa friends nyo, hindi sa friends nyo, di ba? Minsan, na-feel natin yung oral nila na parang ang lungkot nila, wala silang gana, hindi naman natin alam kung bakit, ganyan. Just simply say that, it's okay, mga ganun bagay, kahit hindi mo alam yung kung pinagdaanan niya or ano niya. Ano lang, just show the words na it's okay, kaya mo yan. Okay na, God is with you, God is good. Ako talaga personally sa work, parang lakas na makahuli na ako na ano eh, na mag-catering mo ka lang magpaka-masyadong banal kasi di ka ganyan dati. Mga ganun mo, pangit pakinggan yun, pero I understand kasi naman din naman ako sa ganun sitwasyon. So, pinapaliwanag ko lang sa kanila na hindi itong tao. Ano to, nagpupusan na to. Sabi ko, hindi naman ako kilala, prank ako na, di ba, parang kung ano naisip ko yun sabihin. Pero kaya ko, grabe, I'm so much very careful talaga. Ayoko, may nasasaktan. Totoo yun. Ayoko, dahil sa akin, may nasisirang sitwasyon, may nasisirang moment, di ba, kaya grabe yung patient ko dyan sa work. Talagang pag binigyan ako ng breakthrough ni Lord, patotoo ko na lang kayo. Thank you so much mga experience ko sa inyo. Talagang strength. Oo, parang strength na. Ganun ang binatawa niya sa ating Lord. Sige, talaga naman, thank you Lord, may patience na me today. No? Salamat po Lord sa sinapila. Kasi kung wala ko, mga nilabanan ko yun. Ano, labas na lang tayo. Mga ganyang moment. So, ayun, kasi sobrang ilang mga nurture through words. I just wanted to know yun na just always choose your words mo. Sa mga sasabihin niyo sa tao. Kahit feeling niya nagbibiro ba kayo, pero hindi kasi natin alam yung self-attitude ng tao na yung word pa na hindi niya gusto. Mga ganyan. Lagi na tayo sa safe. Lagi na tayo sa safe. Please, mga ganyan naman. Simple lang, pero totoo. Be transparent lang. Ano lang. To share to you yung message ko. Hindi ko na kasi talaga yun yan. Kasi nag-work, tapos actually hindi na ako nag-work eh. Mga papapanood yan ng mga ka-work ko. Kasi tigilan niyo muna ako. Ano muna ako dito? Topic ko na ni Lord bago ang lahat. Ganyan. So, ayan. Gusto ko lang sabihin na tanongin natin sa sarili natin na do my words encourage others? Na parang, do my words ba nai-inspire ba sila?
minsan yung sobrang open ko na maging hands ako sa kanya. Mari, sa mga sobrang bait ko kasi ni David eh. Pag malamigin pa lang mo, parang kaya hindi maligo ng isang linggo. Mga ganun mo. Talagang, buti ko, huwi na. Huwi siya. Kasi kung, naglalaro na kami dito. Bahala na. Parang ganyan. Pero yun na gusto ko sabihin sa inyo guys na be gentle, choose words that heal, inspire, and strengthen others. Yun ang also nurture through words. So, let's proceed sa third point, which is nurture through presence. Diba? You have love, you have word. So, parang pastor, parang same tayo ng coaching din. Pero mas maganda nga yung deliberation sa'yo. Kasi, baguhan tayo. Dadating din tayo dyan. So, ayan, nurture through presence. Siyempre, not just by yourself presence, guys. We are Christians now. Hindi na tayo ordinary. So blessed. Ganyan. So blessed. Kasi nakilala natin ang Panginoon na sa tamang relasyon na tayo. Amen. Amen? So, bring always presence of God. Kahit sino kausap nyo, kids, grabe, adults, or mga kids sa edad nyo, or lola na makakasalabuhan nyo sa daan, yung mga ganyan. Tapos na kahit sino klaseng tao, nakakarinig, nakakakita o hindi. Basta bring the God's presence po talaga. Kami ni David, tuwing maghihiwalay kami minsan, mag-work na kami pag umaga. Lagi mo, thank you so much, thank you so much, salamat sa Panginoon. Ito, yung ginamit niya. Yung mga ganong message ko na always bring the presence of God, gamit sa pamagpunta, diba? Yung mga ganun po. Sobrang laking bagay din. Presensya pa lang yun diba po? Presensya. E paano kung meron ka na yan? May love ka na, may words ka na, may presence ka pa. Ano na? Ewan ko lang, hindi ko magitapon ng anak mo kung may ganyan kang nurture sa family. So, sabi sa scripture ng Galatians 6:2, carry each other's burdens. Hirap po yan. Sometimes kasi, the greatest gift we can give is our presence. Diba? Ang gift pala, hindi na kailangan may pera ka. Pwede rin pala yung sarili mo lang na iparamdam mo sa tao na love kita, diba, I care for you. Kaya may pinagdadaanan ka, I'm here, magsabi ka, yung mga ganyan. Guys, always as your parents, as your brothers. Totoo yan, lalo na kapag iyak na. Hindi na mapigilang umiyak talaga sa burdens. Kasi, ano po, as a second child na maagal yung breadwinner, parang ang dami ko niyan. Totoo, parang ang dami ko niyan. Yung may mga work naman sila, pero hindi sapat. Kasi mas sapat yun sa'yo, yung ganyan mo. Hindi mo inaabot yung talagang responsibilidad. Pero kasi, nakikita ko yung sitwasyon sa bahay. Parang gano'n. So, I need to work hard. Diba? Kahit labag sa loob ko na hindi na lang para dito. Diba? Parang dapat as my age, ganun yung pinagdadaanan ko. Parang, pero hindi ko ka-question ang Lord. Totoo yan. Na, kasi nagkakaka ako, bakit ganito? Pero sabi niya ng pastor natin. Pastor Pio, lagi yung pinapaalala na lahat naman ng pagdadaan, trial lang yan. Kapag napagtagumpay ako yan, talaga naman yung benefits sa'yo niyan, ikakaiba talaga. It brings your confident talaga. Ako, hindi talaga ako nagpagtapos. I'm undergrad, second year. Pero yung skills ko, hindi ko sa nag-aagawa. I just want to share na talaga yung experience ko sa work. Babae pa ako. Tapos mga ka-work, karamihan din lalaki. Hindi talaga ako nagpatiro. Totoo. Na parang, ay, hindi pwede forget undergrad, kaya ganyan. Hindi ko. Kaya I'm so blessed, lalo na ngayon na nakilala ko si Lord. Talagang in-enhance niya talaga yung hindi lang behavior, hindi lang yung skills ko. Pero the way
kapag bless ko kayo, or bless yung mga parents na na kasama nyo, ganyan, or bless yung kids, grabe, be grateful, be humble. Lagi nyo i-treasure kung anong life meron kayo kasi hindi lahat ng tao nakaka-experience na. Tapos, pero po dito, people do not always need an answer, di ba? Totoo yan kasi, nurture, through presence nga tayo eh. So, pag-usapan natin dito, people do not always need answers. They just need only someone to listen. Grabe yung mama niyo ba? Pag kumikilos yung dyan, siyempre, galing kayo work, galing kayo galing kayo school, ganyan. Minsan, bakit yung gusto ba sila pag uwi mo? Na parang, kasi naman, di ba ito? Di ba? Pastor, sinimot na. Na, namumotivate pa ba natin sila na, live din as they want eh. Na kahit walang pera, alam mo ito, nakapagpapasal mo. Mga gala ka naman, matingin ka naman sa ganito, ganyan, masama ka sa kahit sa mga palengke lang, yung mga ganyan. Tanongin niyo yung mama niyo baka may gusto sila, pero hindi nila masabi kasi hindi sila kapagsigas sa inyo. Ganito ko yan. Grabe no? Highlight na highlight yung family. Nasaan mo? Hindi pa. Sa bahay lang pala sila. May mga kanya-kanya silang life na ngayon. Pero, praise God, hindi lang family ang binigay sa akin ni Lord. Big family. From DSI Church. Grabe, matotoo ko lang mo lagi akong nagsistruggle sa family. Ay, sa presence of family. Yun lang. Kaya always nakikilola, nakikimama, papa. Pero tita ko, kami mga trabaho ko, tinatawag ko ng tita. Kasi hindi naman din. Dahil kami tinatawag, hindi naman din. Les! Diba? Mga ganyan kasi, hindi ko alam. Pero, I always pray na makasama ko sila dito. Dito lang sa church na ako, sa DSI. Wala talaga dito. Kasi, try ko pumasok sa dating daan. Oo, talaga pang iglesia, papasukin ko na. Pero kung nalaman ako, may mga ganun, ano pala sila. Ayaw. Ano na tayo? Box na tayo dyan. Ano na tayo dyan? Talagang sige, ano na, manang lang ng love ng Lord. Then, I found it. Hindi lang testimony ko lang kung paano siya, si David nag-share sa akin. Nakaka-attend na rin naman ako sa Christian church. Pero hindi ko naiintindihan, hindi ko alam. Bakit hindi ako interesado? Pero yung pala, kapag may tao, matagal na siya makilala, tapos biglang, syempre kilala mo siya eh, tapos binago ka ng Lord. Ay, grabe. Talagang, ano ba yan? Paano yan? Parang, nung kailangan kong sa akin ni David yung life niya, isa niya, hindi na kami nakikita, isa ka-encounter ulit yung, grabe mo sabi sa'yo, pag galing work, alas 5, nagkikita kami outside coffee shop, magkakwentuhan na kami hanggang alas 5 din ang umaga. Talagang umuwi ako ng bahay, maliligot, mag-work na lang ulit, kasi excited na naman ako magkita kami, kasi kaya namin pag-usapan ng God, ng hindi pa ako hindi pa ako nagbabasa ng Bible, hindi ko pa alam yung Holy Bible sa cellphone. Hindi pa ako. Talagang interesado lang ako sa kwento niya, sa patotoo niya. Tapos, hindi alam. Thank you, Jesus. Ayun, nag-click. Nag-click ang mga personality. Ayan, praise God. Hindi siya. Mali na naman ang suot niya. Ano naman yung serving. Tapos yun na nga, nag-click na. Siyempre, hindi namin alam na kung nag-give-in mo pala, bawal mo pala yung sa Christian. Hindi ko na siya bawal sa Christian, which is biblical siya. Biblical po siya. Hindi ko na kabisado yung Bible verse, pero totoo, biblical po siya. Na kapag nagsama na kayo, hindi kayo marriage, which is hindi pwede. So, dalawa lang ang choice. Gusto
ba? Mag-separate kayo, then, dito sa Christian, na natural Christian way, until na God bless you again, mapunta ka ulit sa kanyang sitwasyon. Pero, bless. Napabilis. May budget. Oh God, praise God. Thank you, Jesus. Kasi, grabe, no? Hindi lang binigay sa akin ng Lord ang presence ng family love. Marami po akong friends, pero hindi kami natitino. Kasi, pag after work, let's go! Ang baso, itabi mo, ganyan. Pero ba po yun? Ayaw ko na i-share yung mga kansamin. Totoo, nakakapagod ko yung buhay pala na yun, no? Kaya, totoo ko talaga nakakaganda pag kayo. Gawin, yung viewers dito naman, wag ko kayo mag-leave. Pasensya na, mag-intern na kayo sa buhay natin. Kasi, bukas work o work. Blessing ang work. Wag mag-reklamo. Ayun lang ako. Yung presence ng God. Diba? Ituloy ko ba? Asaya, no? Totoo, pero totoo. Uy, akala ko kasi dati. Yung pastor ay na chikadora na. Pero totoo, akala ko nakaka-stress mag-prepare ng kasal. Pero hindi, praise God. Walang thank you, Jesus talaga na. Parang nalating ang parcel. Hindi dumating ang souvenir. Parang yung rider, pagod na pagod na sa amin eh. Kaka-order namin ng parcel online. Totoo, akala ko nakaka-pressure siya. Nanonood pa ako ng mga review TikTok, ng mga kinakasal, na-stress. Bakit kami hindi? Kasi kami Jesus. Amen. Totoo talaga na if you center the God, everything will be fine. Totoo yun. Hindi ako kami perfect kasi dinadlas kami ng Lord. Hindi kami perfect, nakakalawa ka rin kami ng kasalanan. Yung mga nakaraan, grabe struggling namin. Talagang pastor, tikira mo na lang kami sa bahay para hindi na makagawa ng kasalanan. Yung mga ganong moment ko, hindi ko kasi may mga personal struggle po kami sa family. Grabe, ito pa mga ko ay, hindi na natapos! Natapos na ba? Bless you all, kagabi. Nakasakit na yung ulo niya. Ito na nga, kasi na ba ako nawala na? Ito na mo, sobrang love ko ang God. Sobrang willing ako mapapunta dito yung family ko. Kasi yung mga pinisipin, grabe na narinig niya yung word sa family ko. Ano na pala, hindi ko pala okay yung ko dito day, yung pang-encourage ko, parang sobra na. Sobrang greedy kong makapunta sila din sa presence ng Panginoon. Kung ano yung naranasan ko, gusto ko iparaan sa kanila. So, hindi ko alam, no? Medyo lumilibis na pala ako ng wala na pala itong nurture, love, words, presence. Parang, kaya sila mga ginagawa sa dito, parang takot na sila. Na, ano ba, yung ginagawa mo bang pag-evangelism, pag-ano, dapat gawin namin. Parang gano'n kasi lumalabas sa ibang tata, di ba po? Na, akala nila, pumunta ka sa kalsada, i-preach mo ang God, nakabutihan ng Panginoon. Pero, hindi kasi ganun yung gusto mong iparating. Yung gusto mong iparating na, tunay ang Panginoon. Buhay. Talagang kikilos talaga sa buhay na talagang walang imposible talaga. Amen talaga yan. Sabi ko nga, hindi ko naman tinutulungan ko dati yung salamat sa buhay ko, praise God, amen, mga ganyan. Kaya tinatawag nila akong pastora. Praise God, appreciate nila yung oh my God, talagang progress naman pala. Hindi naman pala kung saan ba thank you, Jesus, na nakikita nila sa akin. Ikaw, diba? Kung paano ka pumilis sa buhay ko, nakikita nila. Kaya nabibless din ha. Grabe na pala ako sa cover ko. Parang 2 months pa lang ako nun na hindi
Balik mo ko dito. So, ano ang ganda? Sabi niya sa conclusion ko, God called us not only to care about people's burden, but to help to carry their burden. Diba? Kasi, alam ko na yung pakiramdam na may burden. Amen. So, kapag nalaman mo may burden yung ibang tao, tulungan mo. Tulungan mo paano niya ma-overcome. Diba? Siyempre, paano mangyayari yan? Hindi ba kami sa si Jesus? Amen. Diba? Especially sa mga hindi natin kaya ng kaya. Especially sa family. Okay, mapagod sa family niyo kasi kami rin talaga ni David until now, yung family namin, yung work namin. Talagang, kasi pati yung tito ko, may panata. Ano yun, nakapaan? Negro. Totoo yun, hindi ko, sabi ko ako sa kanila, wala namang pakayong Panginoon kung anong klase ng binigay ko tayo. Ang gusto niya naman yung puso mo, diba? Yung puso mo, tanggapin mo na siya yung Panginoon. Siya yung tagapagligtas mo, yun na yun. Kasi puso lalabas na sa'yo yung fruitfulness. Amen. Diba? Talagang magugutom ka na hanapin yung totoo. Talagang kung nabasa niyo talaga yung Bible, hindi ko pa natatapos sa Genesis, pero ang layo ko pa pala. Pero nagwalik din po ako sa Matthew. Tapos, nakakaano ko na. Pero sabi sa ni Pastor, pero dapat makinig ka Pastor niya eh. Ha? Huwag kayong gumawa ng sariling desisyon nyo. Pastor lang. Oo. Kasi, mga matatagal na yan sila sa alini. Sa presensya ng Panginoon eh. So, totoo yun na papunta ka pa ng mabalik-balik na sila. Totoo yan. Kaya makinig mo tayo. And then, yung pangalawa, when we nurture other through love, words and presence, we became instrument of God grace. Amen. Thank you, Jesus, for today. God words, let's say. Thank you po. Pastor Delphina. Okay, everyone, let's pray. Just sana sa mga buhay niyo, at sa mga nanonood sa akin, sana Amen. may video, no? Ayan. Okay, let's pray everyone. Lord God, thank you for today. Thank you for the victorious Panginoon ko. Thank you to all the people you use for your grace, Panginoon ko. I hope everyone who listen your beautiful words, Panginoon ko, and read your beautiful words, may they reveal the truth of you, Panginoon ko, sa mga buhay nila, Lord God. Lord, bless all the people here, and all the people in online viewers, Panginoon ko. The people use for our instruments, to give us so good, Panginoon ko, Lord, and na may natin ng kanilang puso'y mahimo, Panginoon. Lord, salamat po kayo ng pastor namin, na ako'y napili na speak ng iyong magandang salita, Panginoon. Alam ko hindi ko lahat ang salita ito. Alam ko kung dahil ito sa inyo. Amen. Salamat po sa kabutihan niyo, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Faithfulness, Panginoon po. Salamat po sa araw na yun na pagtagumpayan namin ito, Panginoon. Salamat sa pagbibigil ng iyong pagkatao, Panginoon po. Sa kanyang pagkatao, Panginoon. At ang iyong kabutihan sa kanyang. Thank you for everything, Jesus. Amen. Amen. Pwede pong off ang isa. Bless. And we are so blessed and encouraged sa mga nagitang mo na sa pagkakas sa iba. Kuningan na ano lang tayo para ipalakas sa talk show. Kaya sa ano magitan na okay mo na ni Sister Kat. All those personal testimony na personal na naranasan. Amen. Ayan yung
Si Brother David naman ay. Dave naman. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Tuloy pa natin tanghalan ng Diyos buhay sa ating kailangan. This is our desires of God to lead your hearts to your soul. As the word we promise Him that has been sown into our ears and to our hearts tonight, Lord, this is our heart's desire. Yes, Lord. Amen. And to magnify your holy name. That every breath that we take, Lord God, have your way in us. And let your glory shine, Lord God, on your church as well as to each and every one of us, Lord, represented tonight. This is my desire.
more of you. Of how great and awesome you are, O Lord, from the very beginning of our lives, even up to now. You never failed, Lord God, to bestow your love, grace, and mercy upon us. Lord, thank you. Our hearts are longing for you as a deer fountain for the waters of our soul, longing for you. So thank you, Lord, that everything that we're going to do will bring you light and honor your holy name alone, O God. We thank you, Lord, for the Holy Spirit guiding us into all truth. Thank you, Lord, for your words that bring, Lord God, hallelujah, righteousness, peace, and joy, Lord God, in the Holy Ghost. Thank you, Lord, about the lives of Sister Catherine, whom you use to be your mouthpiece tonight. Lord, we speak blessings upon their life. We speak of God, strength, joy, and peace, as well as, Lord, the fruit of the Holy Spirit reign and rule upon her, leading to her work, and wherever she goes, Lord God, it is your glory that makes a difference in her life, Lord, to be a blessing to others and to be a big encouragement, Lord God, to those who are facing any kinds of burdens or trials, circumstances in their lives. Lord, use her as a big encourager, as a big influencer in the grace of God. Thank you, Lord. Hallelujah. That she's destined, Lord God, blessed to be a blessing also unto others. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father, for this night. It will be a night, Lord God, once again for us to enjoy the demonstration, Lord, of the power of your words, that everything, Lord God, that you have prepared for us, Lord, it is a night, God, full of blessings and full of breakthroughs to every listeners. Once again, we offer to you everything, Lord, at your holy hands, that you are to be lifted up and to be glorified as your Father lifted up and be glorified, Lord God, upon this place as well as into the lives of your people. Thank you, Lord, as we depart also from this place, you are sending forth legions of angels to be with us, that we can go back home with victories, strength, and joy, and breakthroughs that comes from you. Thank you, Lord, that you bless us coming in and you bless us going out. At ngayon sa pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, at ang patuloy